Selos na kapatid. Nakipag-ugnayan sa aking fiance pagkatapos ng aming engagement kaya sinumbong ko sa buong pamilya at ngayon ay pinutol na sila. Kamakailan lang akong na-engage at tinapos ang aming engagement sa loob ng 2 linggo. Ang aking fiance na si Riley, 23 taong gulang, ay nakipag-ugnayan sa aking nakatatandang kapatid na si Adam, 27 taong gulang, sa gabi pagkatapos ng aming engagement. Sinubukan ng aking nakakadiring kapatid na ipamukha sa akin para makaramdam ako ng masama. Kami ni Riley ay magkasama ng halos 3 taon, ngunit itinapon niya ang lahat para sa aking kapatid sa gabi ng aming engagement. Sinabi niya sa akin na siya ay masaya na ikasal sa akin, ngunit bumaliktad siya sa kanyang salita kinabukasan nang siya ay nakipag-ugnayan sa aking kapatid. Napakalungkot ko tungkol dito, at tinapos ko ang relasyon sa pamamagitan ng text at binablock siya. Pinalitan ko rin ang mga kandado sa aking bahay upang hindi siya makabalik. Kami ni Riley ay magkasama sa nakaraang taon at naging maayos ang lahat, kaya inakala ko na tamang oras na para mag-propose. Hindi ko inaasahan na ipagkakanulo niya ako para kay Adam, lalo na dahil alam niyang may matinding tunggalian kami at hindi kami magkasundo. Namatay ang aking ama noong ako ay sanggol pa lamang sa isang aksidente at halos wala akong alaala tungkol sa kanya. Si Adam ay nagkaroon ng ilang oras kasama siya, ngunit wala akong maalala tungkol sa kanya. Hindi ako nagustuhan ni Adam at lumaki siyang naging pinakamalaking kaaway ko. Siya ay palaging nambubuli sa akin, at ang aking ina, bilang isang solong ina, ay walang oras para harapin ang aming tunggalian bilang magkakapatid dahil may mas mahalagang bagay siyang iniisip tulad ng pagbabayad ng mga bayarin at pagtiyak na may pagkain sa mesa araw-araw. Ang aming tiyuhin, kapatid ng aking ama, ay madalas na bumibisita at tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang aking ina ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng aking ama kahit na pagkatapos ng kanyang pagpanaw para sa kanilang kapakanan dahil ayaw niyang mawalan sila ng kanilang mga apo. Ang aking tiyuhin ay halos ang nag-iisang ama na aking nakilala at siya pa rin ang aking pinagkukunan ng suporta. Para kay Adam, ito ay ang aking ina. Hindi nagtatangi ang aking ina, ngunit malinaw na kung kailangan niyang pumili, ito ay si Adam, at iyon ang nagpalala ng aming tunggalian dahil gusto ko rin na maging paborito ng aking ina. Sa kasamaang palad, ako ay palaging isang talunan noong ako ay lumalaki. Hindi ako magaling sa sports at ako ay mediocre sa academics. Ako ay payat at wala akong mga talento na maaaring magpakilala sa akin, kaya ako ay palaging insecure sa halos lahat ng bagay. At iyon ang nagpasuklam sa akin na makipag-usap sa mga tao, gumawa ng mga kaibigan, at maging popular. Ako ay isang introverted na bata at karaniwang nananatili sa aking sarili. Si Adam ay kabaligtaran. Siya ay naglalaro ng sports at magaling dito. Hindi rin siya masama sa academics at siya ay may ibang pangangatawan kaysa sa akin, malaki at matipuno dahil sa kanyang athletics. Hindi na kailangang sabihin, bilang kanyang nakababatang kapatid, ito ay mas nakakahiya para sa akin dahil kahit na walang nagsabi nito sa aking harapan, alam kong lahat ay patuloy na ikinukumpara ako sa kanya at iniisip na ako ay isang talunan sa paghahambing. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong mabuhay sa kanyang anino at hinayaan ko na lamang siyang apakan ako. Ang aking self-esteem ay tunay na naapektuhan noong aking kabataan at hindi ko kailanman na ibalik ang aking tiwala sa sarili. Hanggang sa aking huling araw ng high school, halos wala akong kaibigan at walang gustong makipag-usap sa akin dahil ako ay tila kakaiba. Nagbago lamang ang mga bagay para sa akin nang mag-graduate ako at lumipat sa kolehiyo. Ako ay naging isang bagong tao doon at walang nakakakilala sa akin bilang kapatid ni Adam, kaya ako ay lumago at naging sarili kong tao. Alam kong cheesy ito pakinggan, ngunit ako ay napapasalamat na ako ay nakapunta sa kolehiyo sa labas ng estado kung saan walang nakakakilala sa akin dahil sa tingin ko ay hindi ako magiging taong ako ngayon kung hindi dahil sa karanasang iyon. At ito ay dahil sa aking tiyuhin na nagbayad para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Sinabi sa akin ng aking ina na hindi niya kayang bayaran ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa malayo at gusto niyang pumili ako ng lokasyon na mas malapit sa bahay, sa loob ng aming lungsod kung maaari. Ngunit ako ay matigas ang ulo at ang aking tiyuhin ay nag-alok na sagutin ang aking gastusin. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan doon at nagtapos sa tuktok ng aking klase. Dumalo ang aking ina at tiyuhin sa aking graduation ceremony, ngunit hindi si Adam kahit na naroon ako sa kanyang graduation.
Pagkatapos lumipat, hindi na kami nagkikipag-ugnayan ni Adam dahil sa halatang mga dahilan. Siya ay galit sa akin ng walang dahilan at ako ay galit sa kanya dahil ginawa niyang bangungot ang aking kabataan. Natutuwa akong nawala siya sa aking buhay at nagkikita lamang kami tuwing holidays o kapag may kaarawan sa aming bahay. Lumipas ang mga taon at iyon ang arrangement na aming pinanatili. Hindi namin itinuturing ang isa't isa bilang pamilya sa labas ng aming tahanan. Ngunit pinaabot ko ang aking simpatya at nagpadala ng mensahe sa kanya nang siya ay mawalan ng lahat ng kanyang pera ilang taon na ang nakakaraan. Iniwan niya ang kanyang trabaho at sinubukan magsimula ng sariling negosyo, ngunit nabigo siya ng malubha at ang aking tiyuhin at ina ay kailangang tulungan siya dahil siya ay baon sa utang. Hindi niya kayang bumalik sa dati niyang trabaho kaya kinailangang bumalik siya sa bahay ng aming ina ng ilang buwan hanggang sa siya ay makabangon muli. Kahit na nakahanap siya ng trabaho, hindi ito kasing ganda ng dati niyang trabaho, ngunit tinanggap niya ito dahil gusto niyang umalis sa bahay ng aming ina dahil siya ay nasa kanyang kalagitnaan ng 20s at nahihiya na nakatira pa rin siya sa kanyang ina. Ito ay sinabi sa akin ng aking tiyuhin at ito ay nakakalungkot dahil ang kanyang buhay ay ganap na nagkalat. Nalulungkot ako para sa kanya at nagpadala ng mensahe ng pakikiramay, ngunit sa tingin niya ay mali ang intindi niya rito at inisip niyang ipinagyayabang ko ito o pinagtatawanan siya, kaya binablock niya ako at inignore sa mga susunod na holidays. Hindi kami nagiging magkaibigan tuwing nagkikita kami, ngunit sinusubukan naming panatilihing civil at binabati ang isa't isa kahit na malamig. Ngunit pagkatapos ng mensaheng iyon, wala nang pag-uusap sa pagitan namin. Gusto kong sabihin na bumuti ang buhay ni Adam, ngunit hindi. Tinanggap niya ng malubha ang pagkabigo ng kanyang negosyo, at tuwing nakikita ko siya pagkatapos noon, mas lalo siyang mukhang nahihirapan. Sinabi sa akin ng aking tiyuhin na nagpalit siya ng trabaho 7 beses pagkatapos noon, ngunit hindi siya nasisiyahan sa alinman dito. Lumala ang kanyang pananamit at makikita mo ang estado ng kanyang isipan sa kanyang kilos. Sa mga pagtitipon ng pamilya, palagi siyang umiinom o tahimik na nagmamasid. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nakakalungkot na makita siya sa ganoong kalagayan. Palagi ko siyang kinamuhian noong ako ay lumalaki, ngunit ngayon napakahirap kamuhian ang isang tao na dumadaan sa matinding pagsubok. Ang aking tiyuhin ay palaging sinusubukan siyang isama sa aming usapan, ngunit hindi siya interesado at palaging umaalis ng maaga. Sinimulan ko ring dalhin si Riley sa mga pagtitipon na ito pagkatapos naming magkasama ng 1 taon. Alam niya ang tungkol kay Adam at tila nag-aalala siya para dito, ngunit wala kaming magawa. Fast forward sa aming engagement na naganap 2 linggo na ang nakaraan. Nasa bahay kami ng aking tiyuhin para sa kanyang birthday dinner. Tinatanong ko muna siya kung okay lang na mag-propose sa dinner party niya at pumayag siya. Ang pamilya ay naroon din at ang bahay ng aking tiyuhin ay may magandang hardin kaya tamang-tama ang lugar. Inimbitahan ko rin ang mga magulang niya, ngunit darating sila pagkatapos ng proposal para hindi niya malaman ang plano ko. Pagkatapos putulin ng aking tiyuhin ang cake, dinala ko siya sa labas at nag-propose. Sinabi niyang oo at bumalik kami sa loob upang ipahayag ang aming engagement at magdiwang. Napansin kong umalis si Adam ilang minuto pagkatapos ng anunsyo. Ngunit hindi ko inisip ng malalim dahil abala ako sa ibang tao. Kami ni Riley ay nagkaroon ng magandang gabi at umuwi kami. Hindi niya binanggit ang kakaibang kilos ni Adam nang kami ay bumalik, kahit na karaniwan niyang ginagawa ito tuwing may family event pareho kaming lasing at pagod kaya ako ay nakatulog agad. Ngunit nagising ako bandang 2 AM dahil kailangan kong gumamit ng banyo. Napansin kong gising pa si Riley at nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, sinabi niyang pinagsasabihan niya ang ilang kaibigan tungkol sa engagement. Wala akong naisip na masama at natulog ulit. Ngunit 2 araw matapos ito, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng maraming text mula kay Adam. Hindi ko ito inaasahan dahil ang huling beses na nag-usap kami ay binablock niya ako. Ang mga text ay screenshot ng kanyang pag-uusap kay Riley kung saan nagpaplano silang magkita at mag-hook up, at ginawa nila. Sinimulan ni Adam na batiin si Riley sa engagement at tinanong niya kung bakit umalis siya ng maaga. Sinabi niya na may problema siya at gusto niyang umalis upang hindi makaistorbo sa aking kaligayahan. Nagmukha siyang kawawa na hindi na isama, ngunit ang totoo ay wala akong pakialam kung mananatili siya.
Gusto lamang niyang makakuha ng simpatya mula kay Riley upang mas madali siyang manipulahin, at iyon nga ang nangyari. Sinimulan niya siyang konsolahin at sinabing may taong para sa kanya. Sinabi rin niyang ako ay mabuting tao at hindi ko intensyon na ipagyabang sa kanya ang aming engagement. Nag-flirt si Adam kay Riley at nagbalik naman ito ng flirt sa kanya. Nagplano silang magkita at alam ko na pumunta si Riley sa bahay ni Adam pagkatapos ng engagement dahil sinabi niyang magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng kaibigan upang ikwento ang engagement. Pinadala rin ni Adam ang mga larawan ng damit ni Riley sa kanyang kama at iyon na ang lahat ng kailangan kong makita. Isang kasuklam-suklam na bagay at hindi ko ito inaasahan. Kinuha ko ang buong araw na yon off sa trabaho at umuwi agad pagkatapos matanggap ang mga text ni Adam. Umiiyak ako ng walang tigil, ngunit kahit na may luha sa aking mga mata, nagpalit ako ng kandado at nagsimulang mag-empake ng mga gamit ni Riley. Inilagay ko ang lahat sa isang kahon at inilagay ito sa labas ng pinto. Nang matapos ako, halos oras na upang dumating si Riley. Hindi ko siya nakita mula noong nakaraang gabi dahil sinabi niyang pupunta siya sa trabaho mula sa bahay ng kaibigan, ngunit ngayon alam ko na pumunta siya sa trabaho mula sa bahay ni Adam. Gusto kong makipaghiwalay ng harapan, ngunit nagpasya akong hindi na ito sulit dahil niloko niya ako pagkatapos kong mag-propose at nangangako na magpakasal. Labis akong nalungkot kaya tinapos ko ang relasyon sa text. Sinabi ko sa kanya na alam kong nakipag-ugnayan siya kay Adam at ayoko na makasama siya. Sinabi kong nakakasuka siya at ang lahat ng kanyang gamit ay nasa labas ng pinto, kaya kunin na niya ito at umalis. Binablock ko siya pagkatapos magpadala ng mensahe. Ilang minuto pagkatapos kong magpadala ng text, si Riley ay nasa pintuan, kumakatok at humihingi na papasukin siya. Siya ay desperado at naririnig ko ito sa kanyang boses. Nagsusumamo siya na bigyan ko siya ng pagkakataon na magpaliwanag at patuloy na sinasabi na alam niyang nagkamali siya ng malaki, ngunit gusto niya akong pakinggan. Tumagal ito ng halos kalahating oras at napakahirap na manatiling kalmado at hindi siya pinapansin. Ngunit pagkatapos niyang subukan ang lahat mula sa pag-iyak hanggang sa manipulasyon at pagmamakaawa, umalis na siya. Para sa kaligtasan, hindi ko pa rin binuksan ang pinto ng halos isang oras pagkatapos niyang tumigil sa pagmamakaawa upang matiyak na wala na siya sa labas. Nang masiguro kung wala na siya, umorder ako ng takeout, naghapunan, at sinubukang matulog. Ngunit ako ay labis na nalungkot at hindi ko makuhang matulog. Gusto kong gawin ang isang malaking bagay upang gumanti kay Adam at turuan siya ng leksyon, ngunit wala akong maisip na paraan. Nag-isip ako ng matagal at nang wala akong maisip, nagdesisyon akong gawin ang pinakamadaling paraan at ipasa ang mga screenshot sa buong pamilya. Sinabi kong, ito ang ginawa ng mahal kong kapatid na si Adam sa akin. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking telepono at natulog. Wala akong plano at hindi ako nagtakda ng anumang kondisyon sa aking mga kamag-anak kaya kung anuman ang ginawa nila, wala akong kinalaman dito. Lahat sa pamilya ay nagpakita ng simpatiya at sinabi sa akin na binablock na nila si Adam at itinitigil ang anumang koneksyon sa kanya. Lahat ay nagulat nang malaman ang ginawa ni Adam at nagpakita ng pakikiramay maliban sa aking ina. Hindi siya nakipag-usap sa akin sa unang ilang araw pagkatapos kong ipadala ang mensahe sa lahat, ngunit bumisita siya ilang araw pagkatapos at mukhang napakalungkot. Alam kong hindi siya makikiramay tulad ng iba, tama ako, dahil dumalaw siya upang kausapin ako tungkol sa aking ginawa. Sinabi niyang naiintindihan niya na galit ako kay Adam dahil sa kanyang ginawa, at tama naman iyon, ngunit hindi ko sana pinamukha sa publiko ang insidente. Ang dahilan niya ay si Adam ay labis nang nagdurusa dahil siya ay isang matandang lalaki na namumuhay ng hand-to-mouth na may nabigong negosyo at walang prospect sa love life. Mayroon siyang ilang fling ngunit walang permanenteng relasyon. Napakalungkot dahil siya ay isang promising na bata noong siya ay bata pa. Wala sa isip ng sinuman na magiging ganito ang kanyang buhay. Ako naman, walang inaasahan na magiging matagumpay ako tulad ngayon sa aking trabaho at relasyon. Naniniwala ang aking ina na ginawa ito ni Adam dahil sa inggit na alam ko na. Sa konteksto, nagtatrabaho ako sa isang architecture firm at may mataas na sahod. Nagtrabaho ako ng husto upang makarating sa aking kinalalagyan ngayon. Kung pinag-aralan ni Adam ang kanyang negosyo bago pumasok dito, hindi sana ito nabigo at hindi siya kumikita ng kalahati ng kinikita ko. Ngunit bumalik tayo sa punto, habang sinasabi ng aking ina ang lahat ng ito,
tila ipinagtatanggol niya ang ginawa ni Adam kaya tinanong ko siya kung ipinagtatanggol ba niya ang ginawa ni Adam na nakipag-ugnayan sa aking fiancé pagkatapos ng aming engagement dahil lamang sa malungkot ang buhay ni Adam. Sandali siyang natahimik at sinabi na hindi tama ang ginawa ni Adam, ngunit kailangan kong intindihin ang pinanggalingan niya at maging maunawain at mapagpatawad. Sinabi niyang ang pagputol ng pamilya sa relasyon kay Adam ay labis na nagpasama sa kanya at miserable siya. Ang family get-togethers ang tanging meron siya dahil nahihiya siyang makipag-ugnayan sa mga kaibigan na mas matagumpay kaysa sa kanya. Wala siyang komunikasyon sa kanila at pamilya lamang ang meron siya. Masaya ako tungkol dito at wala akong pakialam na miserable siya dahil sinira niya ang relasyon namin ni Riley. Wala akong simpatya para sa kanya. Ngunit naniniwala ang aking ina na dapat akong maging mas maunawain at kausapin ang lahat upang bigyan siya ng pagkakataon. Hindi lang iyon, gusto niya rin akong makipag-ugnayan kay Adam at linawin ang lahat. Sinabi ko na hindi ko gagawin yon at baliw siya upang asahan na makipag-ugnayan ako sa taong sumira sa aking relasyon ng sadya. Talagang nagalit ako at sinabi sa kanya na alam kong may paborito siyang anak kahit na hindi niya ito ipakita. Ngunit hindi niya kailangang ipamukha sa akin at iparamdam na walang halaga ako. Sinabi ko na kung ako ang gumawa ng ganoong bagay kay Adam, hindi niya ito ituturing na maliit na bagay at magiging galit siya. Alam ko ito at tama ang hinala ko. Sinubukan niyang itanggi ito at nagkaroon kami ng malaking pagtatalo. Umalis siya pagkatapos sabihin na hindi niya ako kakausapin hanggang hindi ako makipag-ayos kay Adam. Ilang araw na ang lumipas mula noon at ang aking mga kamag-anak ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa akin, lalo na ang aking tiyuhin na araw-araw na nagte-text sa akin. Si Riley rin ay nag-message paminsan-minsan upang subukang makuha ang aking simpatya o kahit makipag-usap ngunit hindi ko siya pinapansin. Hindi ko pa siya binablock ngunit alam kong dapat ko nang gawin ito at gagawin ko rin. Ang tanging tao na hindi ko naririnig mula pa noong aming malaking away ay ang aking ina at labis akong nalulungkot dito. Nabagit ko na alam kong paborito ni Mama si Adam, ngunit hindi niya ito ipakita. Hindi siya nagtatangi ng anak hanggang ngayon. Gulong-gulo ako sa sinabi niya. Kontento ako sa aking buhay ngayon at hindi naman ako nalulungkot, ngunit gusto ko pa rin si Mama sa aking buhay. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kanyang pananaw sa buong sitwasyon sa pagitan ni Adam at Riley, kaya ano sa palagay niyo? Tama ba akong ipadala ang ebidensya ng pagtataksil ng aking kapatid at fiancé sa aking pamilya? Update 1. Narinig ang opinyon ng mga tao. Maraming salamat sa lahat ng mga komento sa orihinal na post at sa pagbabasa ng matyaga. Natutuwa akong marami sa inyo ang may magagandang payo sa akin kung ano ang susunod na gagawin at pinagtibay ako na hindi ako nagkamali. Ang sinabi ni Mama ay nagpaisip sa akin na ako ay parang nagkamali, ngunit malinaw na hindi iyon ang kaso. Wala akong kailangang abutin kahit kanino. Kinausap ko rin ang aking tiyuhin tungkol sa sinabi ni Mama. Hindi ko sinabi sa iba noon dahil personal ito at ayoko itong pag-usapan sa iba, ngunit ang aking tiyuhin ay pamilya at mas magaan ang pakiramdam ko pagkatapos kausapin siya. Sinabi niya na napansin din niyang palaging paborito ni Mama si Adam kaysa sa akin. Hindi ito palaging halata, ngunit mayroong talagang pagkakaiba at kahit sino na may utak ay makikita iyon. Sinabi niya na talagang nakakabahala ang nangyari sa akin dahil alam niya kung gaano ko kamahal si Riley, ngunit hindi siya nagdalawang isip bago makipag-ugnayan kay Adam kahit na alam niya ang aming relasyon. Nakakalungkot, ngunit wala akong magagawa. Ang totoo, natutuwa ako dahil parang nakaiwas ako sa bala. Hindi pa ako tuluyang nakamove on kay Riley. Ngunit alam kong makakayanan ko rin ito. Hindi ko talaga yon inaalala. Gayunpaman, ang relasyon ko sa aking ina ay isang bagay na ayoko mawalan. Ngunit kung ganito siya kumilos at pinagtatanggol si Adam, hindi ko nakikitang magkakasundo kami o magre-reconcile. Sa tingin ng aking tiyuhin, dapat ko na itong isuko. Sinabi niyang kilala niya si Mama at alam niyang hindi siya susuko kung naniniwala siyang tama siya. Sinabi niya na hindi dapat ako umasa na magbabago siya at makikipag-usap sa akin, dahil malamang hindi iyon mangyayari dahil bumibisita siya kay Adam halos araw-araw mula nang putulin ng pamilya ang ugnayan kay Adam. Masakit iyon dahil patuloy siyang pumupunta para alagaan si Adam kahit na ako ang nawalan ng relasyon dahil sa kanya.
Ngunit naunawaan ko na hindi ko maaaring baguhin ang sitwasyon at tanggapin ko na lamang ito. Iyon ang tinuro sa akin ng aking tiyuhin, tanggapin ang mga bagay at bitawan. Kaya iyon ang gagawin ko. Sinubukan kong makipagtalo kay mama at ipakita sa kanya ang katotohanan, ngunit hindi siya interesado. Gusto lang niyang tiyakin na si Adam ay may suporta. Sige na nga. Update 2. Halos 2 linggo na ang lumipas mula nang maghiwalay kami ni Rayleigh at halos araw-araw siyang nagte-text sa akin sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng aming hiwalayan, ngunit tumigil siya siguro dahil naisip niyang hindi gagana ang pagmamakaawa para balikan siya at hindi ko gustong makipag-usap o pakinggan ang kanyang kwento. Hindi ko rin alam kung bakit niya inisip na ang pagpapaliwanag ng kanyang panig ay makakatulong dahil para sa akin, walang dahilan para sa pagtataksil. Ngunit nag-reach out siya sa akin kahapon at sinabi niyang gusto niyang kunin ang ilan sa mga bagay na naiwan. Doon ko lang siya sinagot dahil seryoso na ang usapan. Sinabi ko na pwede siyang dumaan ngayon dahil wala akong pasok at maaari na itong matapos. Dumaan siya bandang tanghali at halatang labis siyang nalulungkot. Mukha siyang pagod at hindi ako tinitingnan sa mata kahit isang beses habang nandito siya. Hindi rin ako nagsalita habang nag-iimpake siya at umupo ako sa sala at iniiwasang tingnan siya. Nang matapos siya mag-impake, sinabi niyang aalis na siya at kahit na marami akong gustong sabihin, sinabi ko lang na paalam at bumalik sa aking telepono. Hindi siya karapat-dapat sa higit pa doon. At pagkatapos, umalis na siya para sa kabutihan. Pakiramdam ko ay kakaiba, ngunit sa magandang paraan, dahil hindi ko na kailangang makipag-usap sa kanya o maalala siya dahil sa mga bagay sa bahay o kanyang mga mensahe. Binablock ko siya ilang minuto pagkatapos niyang umalis at nagdesisyon na magdiwang sa pamamagitan ng panonood ng paborito naming pelikula mag-isa. Wala pa ring balita mula kay mama, ngunit sa paglipas ng panahon, mas madali na para sa akin na tanggapin ito. Ngayon alam ko na hindi niya ako kailanman papanigan dahil hindi ako si Adam. Ano man ang gawin ko para sa kanya ay hindi sapat. Sawa na ako sa pagtatangka. Sinabi sa akin ng aking tiyuhin na nag-away din sila ni mama kamakailan habang ipinagtatanggol ako at hindi niya nagustuhan yon kaya hindi rin sila nag-uusap. Hindi ako makapaniwala na handa siyang isakripisyo ang kanyang relasyon sa amin upang ipagtanggol si Adam kahit alam niyang siya ay isang jerk. Hindi ito makatuwiran sa akin, ngunit kung iyon ang gusto niya, sige. Update 3. 1 buwan na ang lumipas mula noong huling post ko dito, at hindi ako makapaniwala na hanggang 1 buwan na ang nakakaraan ay nagrereklamo pa rin ako na hindi ako mahal ni mama. Mas okay na ako ngayon at wala na akong pakialam sa iniisip ni mama. Pareho lang silang delusional at makasarili ni Adam kaya siguro magkasundo sila dahil pareho silang kahila-hilakbot na tao. Ako lang ang malas na maging kapatid nila. Ngunit ngayon, wala na akong ugnayan sa kanilang dalawa at napakasaya ko dahil hindi sila karapat-dapat sa akin. Pati si Rayleigh. Palagi akong masyadong mabuti para sa kanila at kung hindi nila makita yon, problema na nila yon. Wala akong dapat ikalungkot kaya hindi ako malungkot na hindi na sila kinakausap ng pamilya. Wala na silang koneksyon sa amin at napakasaya ko tungkol dito. Hindi kami nag-usap ni Rayleigh mula noong bumalik siya para kunin ang kanyang mga gamit dahil binablock ko siya pagkatapos at ganun din ang karamihan sa aming mga kaibigang karaniwan pagkatapos nilang malaman ang tunay na dahilan ng aming hiwalayan. Ngunit sinubukan ni Mama makipag-ugnayan sa akin ilang araw na ang nakakaraan. Kahit ngayon, hindi niya inisip na kailangan niyang humingi ng tawad na nakakabaliw isipin. Sa aming huling pag-uusap, patuloy siyang nagsasabi na si Adam ay nagdurusa at may clinical depression. Sinabi ko na pwede ko siyang bigyan ng numero ng psychotherapist, ngunit wala nang iba pa. Hindi ko rin tatawagan ang aming mga kamag-anak upang magpakita ng simpatya kay Adam. Sinubukan niyang manipulahin ako sa pamamagitan ng pagiging emosyonal at sentimental. Sinabi niyang nawalan na siya ng asawa, at ayaw niyang mawala ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay dahil sa isang petty fight sa isang babae. Nakakatuwa na inisip niyang petty ang away dahil ang alam ko, hindi petty ang away dahil hindi lang ito sa kahit sinong babae kundi sa aking fiancé. Alam ko na tama akong magalit kay Adam at hindi gustong kausapin siya kahit kailan. Tungkol sa pamilya, hindi ko sila pinilit na gawin ang anumang bagay. Pinutol nila si Adam at si Mama dahil sa kanilang sariling pagkilos at wala akong kinalaman dito.
Kung may sisisihin sila, dapat sila ang sisihin. Ito ang sinabi ko kay mama bago ko siya binablock. Ngayon, maaari na akong mag-move on sa aking buhay at hayaan sila.